Para yatang namimiligro si BBM ngayon na. Opo mga kabibig, may nabasa ako na Human Rights Council. Naku po, written statement submitted by International Career Support Association, a non-governmental organization and special consultative status. Naku po, sa UN to mga kabibig na isinumente ni Sean Ferguson Fujiki, yung Japanese na ipinaglalaban niya na parang mali ang ginawa ni BBM. Naku po, ito na nga ang sinasabi natin. Naku, i-share ko sa inyo ha, basahin natin kung ano ang napaka good news to mga kabibig para sa ating lahat. Kung akala ni BBM ay makakalimutan yung ginawa niya ni PRRD, ginawa niya ni PRRD na nilagay sa ICC, naku po, United Nation na ang kalaban ni BBM. Ito kabibig, share ko ha. Ito na. Click natin, from Sean Fergusi Fushiki. Ito na, my goodness. Laka. Naku. Ito, I am pleased to inform you that we, the United Nations ECOSOC NGO International Courage Support Association, ICSA, have officially submitted a statement regarding the ICC trial of the former President of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, to the following section of the 62nd session of United Nations Human Rights Council, and it has been duly received by them. Nako! Yan na. Intrusive dialogue on the report of the Special Rapporteur on extrajudicial summary or arbitrary execution. Ang pagtatanggi, ang sumusunod, iyang gi-translate to Tagalog o Filipino. Ito, Agenda 3. Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social, and cultural rights, including the right to development. Nakatalang pahayag ito na kabibig, Ano ba? Panimula at mandato. Ang nakasulat na pahayag na ito ay iginagalang na isinumite sa ika-62 session ng United Nations Human Rights Council, UNHRC, ng International Career Support Association, ICSA. Tinalakay ng pagsusumiting ito ang patuloy na detensyon ng ating Pangulo, ng dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte, sa International Criminal Court Detention Center sa The Hague na tumagal na ng 14 na buwan mula nang siya ay arestuhin noong Marso 2025. Habang isinasaalang-alang ang kamakailang desisyon ng korte na ilipat ang kaso sa formal na yugto ng paglilitis, binibigyang diin ang pagsusumiting ito na ang patuloy at walang kondisyon na pisikal na detensyon sa isang 81 na taong gulang na individual sa buong panahon ng transisyon ay hindi isang gawa ng international na katarungan. Yan na. Bulgar na. Sa halip, ito ay resulta ng lubos na politisado na pagsuko na idinisenyo upang neutralisin ang domestic political opposition. Hindi dapat pahintulutan ng ICC na maging sandata ito sa domestic political warfare. Yan na, ICC, managot na din kayo dyan. Ang political na katotohanan, ang bigla at puwersahang paglipat ng dating Pangulo sa ICC ay isang politikal na motibadong pagsuko na inihanda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagalayong sistematikong wasakin ang politikal na impluensya ng Pangulong Duterte bago ang 2028 Philippine presidential election. Yan na, nakaabot na sa UN to. Ang kurap na at malisyosong katangian ng kampanyang ito sa loob ng bansa ay hayag na nailantad sa loob ng Kongreso ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga nakakagulat na testimonya, financial audits at whistleblowers report na nagpapakita ng aktibong pagsira sa mga demokratikong institusyon. Naku po, papahiya ang Pilipinas ito. Ang 20 milyong peso na impeachment bribe. Naku, pati yan.
Sa formal ng pagsasagawa ng legislatibo, opisyal na iulat ni Representative Leandro Legado Leveste ang nakagulat na pahayag na unang inihayag ni Senator Amy Marcos, ang kapatid mismo ng kasalukuyang Pangulo. Inhayag ni Senator Marcos na ang mga miyembro ng House of Representatives ay binibigyan ng 20 milyong pesos bawat isa kapalit ng boto pabor sa impeachment ni Vice President Duterte na anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hala, paano to kabibig? Ang malinaw na pagbili na ito ay idinisenyo upang legal na diskwalipikahin ang Vice Presidente na kasalukuyang may napakalaking superior ng pambansang popularity rating kumpara sa Marcos faction mula sa pagtakbo sa 2028 presidential election. Naku, pati flood control project dito, oh. Oh, ito oh, libo-liyong bilyon ang nawawala sa magitan ng ghost projects at contractor monopolies. Naku, pati pagkaubos ng pondo mula sa SSS. Hala, pagbebenta ng ginto ng bansa. Naku, aggression laban sa political na aliado. Hala, si Pato, Senator Bato de la Rosa, oh, kasali dito. Naku, ang paglabag ng prinsipyo ng political neutrality sa ilalim ng Rome Statute. Naku, wala na ang ICC, sirang-siraan talaga. Hala, ang dami niyang sinabi dito mga kabibig. Oh, mga tiyak na rekomendasyon sa UNHCR. Kondinahin ang political instrumentalization ng international justice. Maglabas ng malakas na deklarasyon na pagbabala laban sa ICC ng mga miyembro ng Estado upang ayusin ang domestic political scores. Yan na. Humingi ng agarang provisional release pending trial. Tawagan ang ICC na agad na bigyan ng interim or conditional release si Rodrigo Roa Duterte sa humanitarian grounds na isinasaalang-alang ang kanyang advanced age 81, pagbababa ng kalusugan at lubos na corrupt at politikal ng katangian ng kanyang pisikal na detensyon. Sunod, ituro ang pagsisiyasat ng Working Group on Arbitrary Detention. Formal na suriin ang mga procedural violations sa ilalim ng Article 59 at paglabag ng neutrality ng prosecutor sa ilalim ng Article 42.3 of the Rome Statute. Isalang-alang ang stage-sponsored bribery, infrastructure plundering, at kinahinalang pagkaubos ng bansang asset na nakapalibot sa kasong ito. Yan na, kabibig. Ako, paano to? Delikado si BBM nito. Ito ang sinabi. Ito ni sinumite ni Shonichi Fushiki, Geneva United Nations Affairs International Career Support Association, EXA. Halaka. Delikado si BBM. Sikat na sikat si BBM sa ibang bansa. Lalo na sa nakawan. Tungkol sa, mga 20 million, impeachment bribe. Ano pa? Violation of the principle of political neutrality under Rome Statute. Breach of Rome Statute. Interference in domestic sovereignty. Hala, paano yan? Violation of presumption of innocence and arbitrary detention. Pangulong Rodrigo Roa Duterte yan. Naku po, paano to? Parang magkaano na talaga. Ang gulo-gulo. Mas lalong nagulo ka, bibig. Ano kaya ito lulusutan ni Marcos? Ito naman, ang komento ng ating mga netizen after na nabasa. Pinag-uusapan to kabibig ngayon, ha? Sabi dito, thank you very much. I really think Rodrigo Duterte is the best president in the Philippines. Thank you. Puro thank you dito, Thank you so much, sir, on behalf of our former President Rodrigo Duterte. We really appreciate of what you are doing towards our Tatay Digong. Puro thank you dito, Naku. Thank you. Ang daming nag-thank you. Diba? Nagkakaroon po kami ng pag-asa ngayon na may ibang lahi ang naglalakas loob na ipaglaban ng aming bayan, ipaglaban ng aming mahal na Tatay Digong, ng aming mahal na Senador Bato. Mabuhay po kayo at sana maririnig ng buong mundo ang hinaing naming mga Pilipino. Grabe mga kabibig.
Puro mga thank you dito. Binasa ko lahat at lahat ay totoo. Please, Lord, pakinggan niyo po kami. Nako. Thank you so much, sir. Oh, halaka. Yan na ang sinasabi natin. Kung hindi man kapwa Pilipino ang tutulong kay Pangulong Duterte, baka mga ibang lahi ang tutulong para makalabas si Pangulong Duterte sa ICC. At ang tanging hiling niya dito alam nyo ba, nagde-demand siya na tulungan sila ng UNHRC na palayain si Pangulong Duterte. Call upon the ICC to immediately grant interim or conditional release to Pangulong Duterte on humanitarian ground, recognizing his advanced age 81, declining health, and the deeply corrupt political nature of his physical detention. Yun ang kanyang gustong gawin ng UNHRC. Yan na. Mananagot talaga ang ICC nito. Pag makita na UNHRC na tama lahat ang sinabi ni Fushiki, nako, baka ipapatawag si BBM. Paano yan ka, BB? O ano ang iyong komento hinggil dito? Nakakawindang talaga, no? Pasalamat tayo na may ibang lahi, ibang tao, hindi kapwa Pilipino, kasi kapwa Pilipino naman ang nagpakidnap, dinala si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Sila, kapwa Pilipino. Pero ito hindi kapwa Pilipino ang tumutulong kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte para makaalis sa ICC for humanitarian reason. 81 years old na siya, hirap na siya. So ikakabibig, ano ang iyong komento hinggil tama ba ang ginawa na isang Japanese na si ang hirap kasi, Ferguson Fushiki? Tama ba ang kanyang paghingi ng tulong sa United Nations?